everyone! Welcome back to my channel! For today's video, this is our first episode of Coffee Hopping. So naisip ko, since I love coffee, why not puntahan natin sa buong Pilipinas? Pilipinas din eh. Ang aking mga gustong puntahang kapihan. Kasi since last year pa naman ako nag-start talagang ma-inlove or bumisita sa mga iba't ibang kapihan, naisip ko why not i-vlog ko na lang din siya. Para naman ma-return yung ating ginagasto sa pangkape. Kasi ako, I love coffee talaga. Literal na coffee. Ayoko ng powder, ayoko ng matamis. I love coffee. So ngayon, ang kasama natin sa ating first episode ng Coffee Hopping ay si Ramalia, ang may diabetes. Ako pa talaga sinabi. Kasi ako, hahanap ako ng coffee shop na diabetic friendly. So ihanap tayo ng mga criteria doon kung masarap ba yung kanilang beans, kung paano nila itimpla, and syempre yung pagsaserve ng mga barista sa customer nila. Maganda, alam mo, itry natin sa Sagada. Actually, isa yun sa mga fantasy natin. Ayun yung pinaka-main goal. Oo. Yun daw may pinakamasarap na kape. So soon, magsagada na lang kaya tayo. Charing, may budget din. Nakikaya mo ba i-drive? So sa ngayon, ang una muna nating pupuntahan na coffee is yung bagong open sa may Trece Martires. Yun ang pupunta natin at papakita natin sa inyo. So tara, lipad na tayo. Saan? Crown. Ito. Yung signature yung coffee base. May campsite mocha. Ang galing. Ay, parang gusto ko yung campsite mocha. Campsite mocha na lang sa akin. Sa akin din, dalawang campsite mocha na. Dapat mag-ipa ka. Oo. Gaya-gaya ka. Mag-crown ka na. Yung isa crown, yung isa campsite mocha. Sa'yo. Marami ako magkape. Ano sa'yo? Ito yung non-coffee, oh. So ngayon, nandito na tayo ngayon sa kapihan dito sa may Trece Martires de Barangay del Campo. Ang pangalan ng kapihan ay 36 grams coffee. So papakita ko sa inyo yung kanilang mga menu. So 3 drinks lang in order namin kasi of course 3 lang naman kami. So papakita ko yung menu nila dito. So nandito yung mga menu nila. So meron silang non-coffee and coffee base of course. And meron din silang mga frap. And ang price range nila dito ay 110 to 180 pesos. So, for me, okay naman na yung price range na yun. Kasi, as much as possible, hanggat di mo siya kapresyo ng Starbucks, goods yung pricing na yun. Kasi yung iba, nagpo-focus sa aesthetic ng coffee shop, pero hindi nagpo-focus kung ano nga ba talaga yung lasa ng kape. So, syempre, nagkakape tayo. Hinahanap natin ang lasa ng kape, yung tapang ng kape, at basta sa mga coffee lover, maintindihan nyo yan. So, yung sinasabi ko. Yung in-order namin is, ang price is 150 pesos. At nakalagay sa description naman kung ano yung klaseng drinks na ordering nyo. Then, meron din silang mga baked goods and mga bars. So, ayan. Ang ganda mo eh. Ang puti-puti mo. Mga ka ng babae. In all fairness. Actually, ako yung nakakita na nag-open to kasi sa tuwing dumadaan ako dito, malapit lang to sa amin, siguro mga ilang ano lang to. Wala pang isang minuto nandito na ako. Sa tuwing dumadaan ako ng under construction ba to, kala ko kung ano. Tapos nagulat ako nung nabuo na siya, sabi ko ang bongga coffee shop. Kaya binalita ko kagad to kay Mama Joven at kay Emma dahil alam ko sila yung mga totoong coffee lovers. So first time na matitikman yung mga ino-offer ng 36 grams cafe at sobrang ganda nung construction nung nung tema nung kinabuhi ng industrial. Ito talaga yung bed naming pintura. Di ba, Ayela? Ilid, no? Parang industrial. Tapos ang ganda ng pinaka-kineme. Hindi siya ganun kalaki yan dito. First time ko ulit mag-coffee na ulit. Ang coffee ko talaga sa 501 Cafe. 501 yun, diba? Ganun din. Sa 501 kasi, doon ko natikman yung masarap na kape. At the same time, yung oat milk nila, unsweetened talaga. So, tinanong ko naman dito kanila, sir, kung yung oat milk is unsweetened or no sugar. So, sabi nila, unsweetened naman yung oat milk. And sabi daw nila, healthy daw ang black coffee pag sa mga diabetic din. Goods din ang black coffee. Perfect din siya sa mga nagda-diet. Kasi wala lang talagang sugar.
So, ang pampatamis ko doon, yung oat milk. Actually, may mga gatas akong oat milk. Oo, di ba yung lagi yung iniinom mo yung kailan madami yung madadami Mga yung pinili? unsweetened. Oo, perfect. Tapos maganda, medyo ano lang, 25 lang. Mga. Wala, medyo mainit. Tapos dito, pero meron pa silang taas. Uy, my God. Sabog si Mama. Fine out chocolate. Hindi lang, kasi baka okay na. Ikaw kaya dito na. Hindi balance. Para. Baga ko lang si Darlie doon sa kabilang table. Ngayon, naka-order na kami ng aming mga drinks. So, ang aking drinks ay... Campsite mocha. Ang aking order ay campsite mocha sa Darla. Sa akin ay crown. Kay Aye is... Black coffee. Na So, may oat oat milk. Itong drinks ko is espresso latte siya with... Burn marshmallow and Graham box. Graham powder. Na may Graham powder na may burn mallow. So, let us taste. Feeling ko mali yung pagka-order ko dito. Bakit? Kasi feeling ko matamis ko. Ayoko ng matamis na Ito yung kape. sa akin kasi dapat din sa'yo, hindi pera ka. So sa akin is espresso with caramel latte. Parang ganun na ako. So, let us taste everyone. And iba-iba kasi naman tayo ng taste buds when it comes to coffee. Clap yung sa akin. Masarap. This is me. This Matamis. is me. Maapait siya na may konting, pero mas lamang yung pait ng kape dun sa tamis. Ito ang perfect. Perfect to. Yung sa'yo, sobrang pait lang. This is you. Yeah, this is me. I love mine also. This is Hindi you? siya matamis. Totoo ba? Lasang kape siya. Wala akong nalalasang condensed or Oo, maayos. sweetener sa kanya. And I love it. Siguro ang magpapabalance nga dito, kaya siguro... Kaya siguro ito yung combination sa drinks nila. Ito yung ang magpapatamis talaga dito is yung burn mallow nila. Kasi yung coffee is very strong and which is yun yung preferred Perfect. ko sa coffee. Ito yung mga kape hindi magugustuhan ni Aye, pero magugustuhan to ni Mama Jo. Ikaw. Sabi niya kagad. Mabait. Ang Pero perfect kaya mo rin eh. naman, nalalasan ko yung oat milk, pero iba yung sa 501 ko. Ay, 501 ba? 501 ko. Ako mas gusto ko Masarap. to. Mas gusto ko to yung burner. Masarap ng akin. Gusto ko din yung akin. Di ba may akin? Nagbabalance yung sweet ng marshmallow, Baka magkalasa lang yung Graham, atin. and nung coffee. Ano, magkalasa lang. Kamusta ang sayo? Ayan talaga. Tingnan mo may akin. Ang sarap nito, mama. Yung paet. Ang sarap. Hindi talaga ako fan ng kape kasi din. Emma at saka Joven and Darla yung mga nagkakape. Hindi ko alam paano ko naging fan ng coffee, pero Nare-relax ka. hindi ko alam. Ang sarap lang niya, pero masama daw ang too much coffee. Tikman mo yung kay Aye. Sobrang Feeling ko sarap. magkalasa na. Yung Magkalasa kay ba tayo sa Aye, tapos ano? May pait sa'yo. Mas papait yung akin. Totoo ba? Ba't Oo. May huling pait kay Emma. Ayoko nga, bakit may masarap yung parang may powder na pait sa Ang ilalim. perfect yung balance ng akin. I think this is my new favorite. Pero sweet, sobrang sweet ata kasi nung ganito. Pero let us Ang sarap nung kay Aye, bongga yung kay Aye. Para siyang guys, para siya yung kino-customize natin barista siya sa Starbucks. hindi ko malasahan yung kanya, ang tapang kasi Ano ng siya, akin. tawag dito, para siyang cafe americano with 2 pumps of white mocha. Ganon. Yung barista siya, ganon yung lasa. Ang sarap. So sa interior ng kanilang coffee shop, meron silang mirror dito, which is nice since for aesthetic. Mahilig mag-selfie ang mga magtatropa. Then, meron din silang bathroom na super ganda. So look nyo yung bathroom nila. Super nice.
guys. Tapos ayan, may another mirror lang din siya. Ang ganda ng aesthetic ng coffee shop nila, in fairness, malinis. And may second floor sila. So this is the second floor ng kanilang kapihan. Sobrang tahimik, which is yun yung hinahanap ko sa isang coffee shop din. So how are you? How's the ambience? Alam mo, sobrang ganda. Ang bongga talaga ngayon. Alam mo, parang ang naiisip ko, coffee shop is now a new bar talaga na. Talagang pagandahan ng coffee shop na binubuo, especially sa Tagaytay, yung mga nakikita natin. At saka lahat ng bagong open na coffee shop, todo na. Like, hindi na sila yung basta-basta as in binubongga nila. Kasi yung coffee shop kasi parang ito na yung pinaka-pinupunta ng mga tao ngayon. Parang dito na sila nag-hangout usually. Yung mga kasi nga tahimik and then chika-chika sa coffee. And then masarap kasi din ang mga food sa coffee shop. And then I would rate this coffee shop siguro mga 10 for me. Perfect to sa akin. Kasi ang sarap ng coffee, ang ganda. Kasi nga siguro bagong open. So, ang perfect talaga ng mga gamit pa nila. At sobrang ganda ng construction ng coffee shop. Mas diabetic girl. How's your girl? Ako hindi naman kasi ako talaga fan ng mga coffee. Pero fan ako ng mga shop talaga ng coffee shop. Kasi masarap tambayan, masarap, How's the ambience? Yung Really? ambience for me, 10 out of 10. Ang ganda. Gusto kong iuwi yung iba. Parang ang ganda nito sa kwarto. And ayun, malamig. Pero yun nga lang, hindi ako masyado makakonect sa wifi. Kasi importante talaga sa coffee shop yung wifi. Kasi tambayan. Tapos the CR is good. Ayun din yung isa sa mga pinakabangga yung CR. Tapos may free water sila dito. Which is plus point din sa akin. Kaya 10 out of 10. Tapos ang bait din ng mga nagsiservice. So yun talaga. Kahit anong ganda ng coffee shop, kung hindi maganda yung service, I think maapektuhan yun lahat. So, for me, 10 out of 10. Love you. For me naman, I would say this coffee shop, I think this is our new tambayan. But hopefully, sa next balik namin is mas magkaroon na ng internet. Kasi mostly, pag nagkakape kami, it's either mag-upload kami habang tatambay and magchichismisan. So, isa yun sa mga inahanap din namin talaga sa coffee shop. So, sa ngayon kasi hindi makakonect si Ayen. So, overall, I would rate this coffee shop a 9 out of 10. Kasi ang ganda niya. Kaya yung 1% na nawawala is sa wifi yon. So, kapag nagkaroon na ng wifi and mabilis siya yung kaya mag-upload, this would be our perfect tambayan dito. Kasi sobrang lapit lang namin ito sa amin lahat. Kay Darla, kay Aye, kay Madam, and sobrang lapit lang ito sa bayan ng 13. So, sa mga coffee shop dyan, baka naman po, nagparinig agad. Sabi naman, nawawalusan naman kayo ng pangkape. Wala kayong pake. Nabuhay ako para mangingi. Eme lang. Pero half men. Eme lang. So, abangan nyo ang ating next series kung saan tayo pupunta. Hindi ko na alam kung sino pang makakasama natin. Kung mapagpapatuloy ba natin ito. Okay, yun lang to. Pero hopefully, syempre, I'm hoping na matuloy-tuloy ko to since I love coffee nga. So para naman hindi masayang yung kakagastos ko kakakape sa labas, why not i-vlog ko na lang din. And next goal natin is kotse. Para madali mag-coffee hunting. Mother Ethan. Dapat ang gawin mo next time. Ipag-versus mo. Ay, pupunta ka dito, tapos pupunta tayo sa kabilang coffee Mas si Kaka, 2 kapihan per vlog. Tapos gastos sa kape 1.5, revenue 500. Pero okay lang, I love vlogging. Uwe, magutom na lang. So anyway, uuwi na kami kasi need namin mag-vlog pa. So thank you so much for watching our vlog today. I hope na na-enjoy nyo. Sobrang simple lang nito, out of my parang hindi ko nga ito masyado personality kasi ang tahimik ko, hindi ako baran-ban. Pero para lang may vlog tayo today. So, abangan niyo yung next episode natin kung saan tayo pupunta. For sure, pagdating ni Mama Javi dito, siya naman niyayain. Pero for sure, makakasama ko pa din naman to sila lagi. So, walang guest dito. Pero, ang naisip ko, dapat ang isasama ko lang sa ganito is 3 para tipid. Pag madami kasi namin sasagutin. So, anyway, thank you so much for watching. And thank you kay Nay Aye and kay Nay Darla sa pagsama sa ating vlog today. And dito sa kapihan na pinuntahan namin. So, bye-bye guys!